Ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla o sa mas kilala natin bilang si Ruben Padilla? Bago naging tanyag si Binoy bilang bad boy ng Philippine cinema, ano nga ba ang mga pagsubok na sumubok sa kanyang pagkatao? Isinilang si Robin Hood noong November 23, 1969 sa Daet, Camarines Norte. Dugo ng sining at politika ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang kanyang ama ay ang tanyag na aktor at gobernador ng Camarines Norte na si Casimiro Roy Padilla Sr. Habang ang kanyang ina naman ay ang dating aktres na si Lolita Iba Carreño. Lumaki si Ruben noong 1988 sa isang tanyag na pamilya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Romel Padilla, Royet at Rostom na ngayon ay kilala bilang si Bibi Gandang Hari. Ngunit bago pa man sumapit ang kanyang hustong gulang, nakatikim na ng matitinding dalamhati ang batang si Robin. Dahil sa rebuilding puso, iniwan ni Robin ang pag-aaral at pumasok sa showbiz sa edad na 15 anyos sa tulong ng kanyang mentor na si Deo Fajardo Jr. Noong pumasok ang dekada 90, sumabog ang kanyang kasikatan sa mga pelikulang Bad Boy at Maging Sino Ka Man. Ngunit ang mabilis na pag-akyat ay may kasamang matatarik na bangin. Noong 1992, si Robin ay naaresto dahil sa illegal possession of firearms at tuluyan siyang nasintensyan noong 1994 sa New Bilibid Prison. Sa loob ng madilim na silda, natagpuan ni Robin ang kanyang pinakamalaking liwanag. Niyakap niya ang relihiyong Islam, tinanggap niya ang pangalang Abdul Aziz. At noong 1998, binigyan siya ng conditional pardon ni President Fidel V. Ramos upang makalaya. At noong 2016 ay tuluyang binigyan ng absolute pardon ni President Rodrigo Duterte. Ang pagbabagong ito ang nagbukas ng bagong pinto. Noong taong 2020, gumawa siya ng isa pang kasaysayan. Mula sa pagiging bad boy ng pelikula, hinarap niya ang bagong yugto ng buhay bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Mula sa pait ng politika at pagbagsak sa likod ng rehas, pinatunayan ni Robin Padilla na ang tunay na tibay ay nasa pagbangon, pananampalataya at pagbabago.